itong si Senator Joel Villanueva trying hard na linisin ang pangalan niya. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Ang mga pinagsasabi niya tungkol sa flood control project, sarili niya ang inilulubog niya sa baha. Ang mga pinagsasabi niya, half-truth. 2023, panay speech na ni Joel Villanueva sa flood control. Sino ba ang unang nag-expose ng flood control? Humiling Senator Joel Villanueva ng proyektong multipurpose building, ikakalaga ng 1.5B. 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 Ikakalaga ng 1.5B. Sino ba ang unang nagsabi that there is 1.44 billion pesos a day budget of the government sa flood control? Kaya ko pong tingnan ng bawat isa sa inyo dito, mga kapwa ko JIL! Mata sa mata! Wala tayong flood control! Hindi tayo sangkot sa katiwalian! Kumagsambali siya! Hallelujah! Tagal na niya binabagin ito. Senator Joel, I attest to the fact na bagyo-bagyo na lang din sa taon-taon kasi ilang beses tayo daan ng ilang beses din siya tatayo at mag-i-express ng galit sa walang katapusan na si Senator Joel, consistent niya doon sa flooding at ayaw niya naglatong. Ako muna narinig yan na sabi niya na ayaw niya na flood control. Galit na galit siya dahil ang Bulacan, napabahan ng flood control. I know na si brother, 2016 pa lang, 2017, when I left the Senate to go to the DFA, speech na ng speech to tungkol sa flood control. Taong 2022, yun nga po, nabanggit ko kanina, humiling Senator Joel Villanueva ng proyektong multipurpose building, ikakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan na pondo para sa multipurpose building. Hindi ito napagbigyan, kaya napilitan kaming gumawa ng paraan ni Yusek Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong unprogrammed operations ng 2023, nakakalaga ng 600 million na pawang mga flood control, ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% ng proponent ay may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million dila ko sa rest house sa Barangay Igulat, Bukay, Bulacan, na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Ang sinasabi naman talaga ni Engineer Alcantara, hindi naman talaga flood control ang gustong gawing project nitong si Joel Villanueva. Ang hinihinging proyekto nitong si Joel Villanueva ay multipurpose building. Alam niyo ba yung multipurpose building? Simpleng building lang yan. Basic na basic yan. May open area, parang hall, and then may toilet. Ganun lang naman yan eh. Siguro kung lalagyan lang kitchenette. Pero wala naman mga rooms yan, wala mga kwarto. Maaari pa siguro lagyan isang maliit na office. Pero basic na basic nga yan. Para sa mga barangay. Alam nyo ba kung ilan ang barangay dyan sa Bulacan? 572 barangays. All over Bulacan. Ang hinihingi niyang amount ng proyekto ng multipurpose building, 1.5 billion. Alam nyo ba ang 1.5 billion, kung i-divide natin sa tigwa 1 million na lang na project na multipurpose building, pagpalagay natin ng isang building yan, umabot na 1 million. Assuming. Pero kung tutuusin, basic na basic nga lang yan. So, malaki na yung 1 million dyan. At hindi naman lahat talaga ng barangay dyan, makakapag-provide ng lote para sa isang multipurpose building. Pero assuming na, lahat sila meron. Itong 1.5 billion na halagang sinasabi niyang project for multipurpose building, kayang-kaya mag-produce ng 1,500 multipurpose buildings na tagi 1 million. Kaya mong gawin lahat yan? Kaya mong i-consume, Joel Villanueva, yung 1.5 billion na halaga? Hindi mo tinatakil to eh. Hindi mo siya kina-counter head-on yung sinabi ni Engineer Alcantara na ang hinihingi mong project sa kanya multipurpose building na halagang 1.5 billion. At alam nyo ba mga kapatid, mga kababayan, ito ay isa ng building na
nagkakahalaga, sabihin na natin 75,000 per square meter na building. Ang ganito klaseng halaga, 1.5 billion, kaya mo na mag-produce ng 20-story building na magandang finishing, 75,000 per square meter building. 20 palapag ang kayang gawin nito na magandang building, para kang nasa BGC. Itong 1.5 billion pesos. Kaya nga, hindi tinatakil ito, hindi minimension ito ni Joel Villanueva every time na magi-speech siya. Half-truth ang sinasabi niya. Ang sinasabi niya, wala daw siyang flood control project. Totoo nga. Ang sinabi nga ni Alcantara, ang hinihingi mo 1.5 billion pesos para sa mga multipurpose building. Kaya nga ina-assume na lang natin 1 million each multipurpose building. Na basic yan. Isang multipurpose building para sa barangay. Kaya mo nang mag-produce or kaya mo na magtayo ng 1,500 buildings diyan sa Bulacan na tagi 1 milyon. Anong klase yan kung matinong proyekto yung hinihingi mo? Humihingi ka dito kay Alcantara ng 1.5 billion pesos para sa multipurpose building na kung tutuusin, bawat barangay kaya mong lagyan ng 3 multipurpose buildings. Bakit ka manghihingi ng ganyang klaseng proyekto? 1.5 billion. Alam naman natin, gaya ng sinasabi nga nitong si Alcantara, ang komisyon diyan ng mga politiko naglalaro sa 25 to 30%. Bakit hindi mo minimension ito, Joel Villanueva? Pinagpipilitan mo ang depensa mo na ayaw mo ever since nung flood control project. Hindi ka dinadawit sa flood control project. Ang pinanggalingan lang ng komisyon na 150 million nang galing sa proyektong flood control project dahil tinapatan lang nila, sabi nga ni Engineer Alcantara, yung amount na 600 million dahil wala silang maibigay na 1.5 billion. At dahil nga daw ayaw mo ng flood control project, hindi na niya pinaalam sa'yo na ang pinanggalingan ng 150 million na according to him, i-deliver doon sa tao mong si Peng, nanggaling din talaga sa flood control project. Pero, tama ka. Half-truth nga sinasabi mo Talagang hindi mo nare-request yung flood control project. Ang nire-request mo, multipurpose building. Kaso ganun din yun. Pagka kayong mga politiko, ang sinasabi kasi nitong si Bryce Hernandez, ni Engineer Alcantara, automatic kayo. Pag meron kayong proyekto, 25 to 30% ang usapan nyo dyan. Hindi mo tinatakil yan. Sino yung Peng? Ba't hindi mo ilabas? Nasaan yung 150 million? Hindi mo rin kinaka-counter yan. Yung sinabi ni Engineer Alcantara. Nakafocus ka doon sa sinasabing flood control project na hindi naman talaga ikaw ang pinagdidiinan ni Alcantara tungkol doon. Kaya nga sinasabi mo kalahating katotohanan lang. Totoo naman, ever since yung mga speeches mo diyan sa Senado, ayaw na ayaw mo ng flood control project. Kaya nga, ang request mo dito kay Alcantara, multipurpose building. At yung multipurpose building na sinasabi mo, katakataka yung amount. Katakataka yan. Sinasabi ko nga, 20 stories na building na yan dyan sa BGC at 75,000 per square meter. 20 story na yan. At kung tutuusin, 1,500 multipurpose buildings yan diyan sa Bulacan kung itatayo. Meron ka bang 1,500 locations diyan sa Bulacan? Meron ka na bang plano nitong multipurpose building na to? Meron ka na bang lote per barangay na pagtatayuan mo nito? Kaya mo ba mag-produce kada barangay ng 3 lote para dito sa 3 buildings? So, ibig sabihin, saan mapupunta yung 1.5 billion pesos na yan? Kung hindi naman matatayuan ng
total of 1,500 multipurpose buildings na tagi 1,000,000. So, yan ang ipaliwanag mo, Joel Villanueva. Kasi ang ipinaliliwanag mo, pinagdidiinan mo na wala kang flood control project. Yes, kasi nga sinasabi ni Alcantara, hindi naman talaga yun ang request mo. Kaya yan ang pinagpipilitan mo eh. Kaya sinasabi mo sa mga ka-JEL mo, kayang-kaya ko kayong tignan sa mata, mga kamiyembro ko ng GIL, na wala akong flood control project. Titigan mo ang mga kamiyembro mo sa JL, sabihin mo, wala akong request na 1.5 billion para sa multipurpose building. Yan ang sabihin mo. At sabihin mo rin na hindi tumanggap si Peng galing kay Engineer Alcantara ng 150 million. Hindi ko nakuha yung 150 million na yan. Titigan mo uli yung mga kamiyembro mo sa JL. Dramang-drama ka eh. Pero hindi mo tinatakel diretso yung mga accusation sa'yo ni Engineer Alcantara. Sinasabi mo pa nga, di ba? Kababayan mo lang yan, hindi mo masyadong kilala. Pero ang dami-daming occasions na may pictures, may photos kayo na magkasama kayo. Ang dami na naglitawan. Pero dinidinay mo na close ka kay Alcantara. Siyempre, iwas pusoy, di ba? Natural na depensa yan eh. Kaya nga lang, ito na sinasabi ko. Kung 1.5 billion pesos ang nire-request mo, grabe, anong klaseng building na multipurpose ang gagawin mo sa halagang 1.5 billion pesos? Lumalabas nga, 3 kada barangay kaya mo itayo. Mabibigay mo ba yan? Tatayuan ba ng bawat barangay dyan ng 3 buildings, ng multipurpose buildings? Tatayuan mo ba? O baka mapunta lang ito sa pailan-ilang barangay ang tatayuan ng multipurpose building. At the rest of the budget will be wiped out. Baka ganun din ito. Baka iba rito, ghost buildings. Nagtatanong tayo. Kasi nakakapagtaka eh. Dapat kayong mga politiko, kung magpa-project kayo dyan sa location, mga distrito ninyo, sa mga probinsya ninyo, huwag naman ganito kalalaki. Pangalawa, dapat ito may plano, may estimate, at meron kayong lote na pagtatayuan para makatotohanan. Pero kung ang budget ang nauuna, nire-request nyo yung 1.5 billion pesos, halaga ng multipurpose building, pagkatapos wala kang plano, wala naman kayong identified lote pa, nakakapagtaka saan mapupunta yung pera na yan. Nakakapagtaka yan. Hindi ba? Parang yung mga ghost project nga dyan sa mga flood control projects na yan. Ganyan din ang sistema. Nagre-request ang mga kapwa mo politicians ng mga budget para sa flood control, walang plano, walang estimate, walang exact location. Basta nangihingi lang ng pera. Bilyong-bilyon halaga ng budget na wala namang plano, walang estimate, walang exact location. Pag hawak nyo na ang budget, pag kontrolado nyo na ang budget, tsaka kayo naghahanap ng kontraktor, tsaka kayo nagpapagawa ng plano, nagpapagawa ng estimate na bloated, at yun na nga, kayo ang nasusunod kung sinong kontraktor at kung saang location. Namihasa kayo dyan sa mga ganyang klaseng sistema na walang nakaka-check sa inyo, walang nakakapansin sa pinaggagawa nyo hanggang sa nag-umpisa kayo sa mga substandard, nag-umpisa kayo hanggang sa mapunta sa unfinished project, hanggang sa naging ghost project na. Dahil easy money. Easy money talaga ito. Namihasa kayo na mga politicians ng ganyang klaseng sistema way back pa. At naging garapal na lang kayo dahil nga itong huli, garapala na talaga tirada nyo. Dahil napapansin nyo, walang humahabol sa inyo. Ikaw, Joel Villanueva, ayaw mo nga ng flood control project, pero yung hinihingi mong
project na 1.5 billion, again, uulitin ko, 1.5 billion pesos para sa multipurpose building, kata-kata yan. Kata-kata yan. Napakalaking amount niyan para magtayo ka ng multipurpose building. Dahil alam naman natin, ang multipurpose building, napaka-basic niyan, napaka-simple niyan. Isipin mo, nilagay ko na nga sa tagi 1 milyon bawat isang multipurpose building. 1,500 multipurpose buildings yan. Saan mo ipagtatatayo yan? Diyan sa Bulacan. Saan? Hindi ba karamihan dyan magiging ghost project din? Dahil sobra-sobra yan. Maglagay ka na lang bawat isang multipurpose building dyan, bawat barangay. Hindi ba matutuwa na mga kabarangay mo yan? 572 barangays lang kayo. Hindi pa nga ako sigurado kung yung 572 barangays na yan, talagang plano mong tayuan ng isang building kada barangay. Pero lumalabas nga, yung 1.5 billion, kahit tigtatatlo, kaya. Yan ang hindi mo tinatakil sa mga speeches mo. Yung sinasabi mong resibo, resibong gawa sa rekto. Sinasabi ng mga kaibigan mo. Pero hindi sinasabi ng mga kaibigan mo na itong si Joel Villanueva, walang multipurpose building na project. Yun ang request mo. Ay, naku talaga naman, ito talaga si Joel. Draman-drama ka pa naman diyan sa JIL. Ginagamit mo pa ang pangalan ng Panginoon. Pare-pareho kayo ng mga barkada mo diyan sa Senado. Mahilig gumamit ng Biblia. Linisin niyo muna ang mga kaluluwa niyo bago kayo mag-mention ng mga verses sa Biblia, mga tinamaan kayo. Yung isa dyan, na kaibigan mo, pinagtatanggol ka, yung ambassador ni Jesus Christ, isa pa yan. Hindi rin naman siya malinis. Tanong ko po, mga kapwa ko JIL people, meron po bang nasaktan sa mga ginawa natin? Meron po bang nasagasaan ng mga sindikato sa mga pinaggagawa natin? Hindi po ba ito set up, mga magulang at kapatid? Sa mga kinaaway at nilabanan natin sa mga nakaraang panahon. Yung sinasabi mong may natamaan ka dyan, may nasaktan kang mga sindikato, kaya ka binubueltahan ngayon. Ganyan ka ba talaga kababaw? Senador ka. Alam na alam mo, kung may sindikato dyan, DPWH yung sinasabi mo. DPWH yan. Dahil sila ang nag-i-implement at tumatanggap ng budget. So, ibig sabihin, kung totoong sinasabi mo na merong sindikato kang tinamaan, di DPWH yan sinasabi mo, hindi mo naman inaway yan Wala kaming nakita na yung mga yan ay inaway mo at nasaktan sila, kaya ka binubueltahan. At isa kang senador. Paano kang bubueltahan ng mga taga-DPWH kung sila man ang tinutukoy mong mga sindikato? At natural, walang ibang makakapagsindikato dyan, kundi yung DPWH. Pero inaway mo ba? At naimbestigahan mo ba? At inimbitahan mo ba? At inimbestigahan mo ba sa Senado? Isa kang senador. Ngaw-ngaw ka lang nangangaw tungkol sa flood control project, pero wala kang ginawa para imbestigahan yan. Yung sinasabi mong sindikato, hindi mo dinala sa Senado para maimbestigahan. Ngaw-ngaw ka lang. Ano ngayon ang pwede mong ipagmalaki sa bayan? Wala Nagsalita ka lang ng nagsalita tungkol sa flood control project, sinasabi mong hindi ka involved dyan, pero kung sinasabi mong may sindikato dyan, bakit hindi mo inimbestigahan? Bakit hindi mo dinala sa Senado yung issue na yan at naimbestigahan yung sinasabi mong mga sindikato na ngayon ay tinamaan mo? Inaway mo, sinabi mo, wala ka namang inaaway na sindikato Nagngaw-ngaw ka lang ng nagngaw-ngaw sa Senado na sabi mo ayaw mo ng flood control at sinasabi mo ang DPWH ganito ang budget, everyday nasa 1.4 billion, etc. Pero wala kang ginawang talagang tinakil mo yung problema na yan. Diretso, head on, wala kang ginawa.
Kaya wala kang ipagmamalaki sa amin na nag-effort ka para ma-solve yung flood control project anomaly na yan. Wala kang ginawa. Hindi mo nga inaway eh. Itong si Engineer Alcantara. Kasi kung sinasabi mong merong sindikato diyan, sigurado kasama yan si Alcantara. Dahil siya ang pinuno diyan sa distrito mo. Pinagalitan mo ba si Alcantara? Pinagsabihan mo ba si Alcantara? Dinala mo ba sa Senado si Alcantara para maimbestigahan tungkol diyan sa mga flood control project na yan? Wala. Kaya hindi mo pwedeng ipagmayabang na sinasabi mong may tinamaang sindikato kaya ka binubueltahan. Dahil wala kang ginawa. Puro lip service ka lang. Puro motherhood statement ka lang. Pampapogi lang mga sinasabi mo. Pero hindi mo talaga tinakil yung problema. Wala kang inimbestigahan. Ano yung pinagsasasabi mo na tinamaan mo yung mga sindikato? At kung sindikato man yan, si Alcantara, hindi mo awayin talaga yan. Lagi mong kasama eh. Ang close-close nyo. Ang dami-daming video, ang dami-daming pictures na lumabas na magkasama kayo. So sino ngayon ang sinasabi mong sindikato? Imposible naman, may iba pang partido na sindikato diyan na nagpapaikot sa DPWH. Imposible 'yon. Sila nag-i-implement ng project, sila tumatanggap ng pera, sila ang nagbabayad. Nagbabayad sa kontraktor at nagbabayad ng komisyon. So, sino ngayon yung sindikato sinasabi mo? Na tinamaan mo, na inaway mo. Wala kang inaway nga eh, di ba? Kilala mo ang sindikato diyan, sila Alcantara. Anong ginawa mo kay Alcantara? Wala. Kaya huwag mo iyabang sa amin na may sindikato dyan na nasaktan mo. Dahil kaibigan mo ang pinuno ng sindikato, itong si Alcantara. Nagyabang ka pa. Ang babaw ng mga pangangatwiran mo. Mga mahihinang utak lang ang maniniwala sa'yo. Lalo na sa sindikato ng flood control, meron kayang nagagalit at pilit ginugulo ang storya, ang totoong pangyayari para siguruhin na iset up si Joel Villanueva. Meron po bang umaaray na sindikato na gustong guluhin? Dalhin natin kay Joel Villanueva, iset up natin siya. Ikaw ang tinuturo na ikaw na daw ang mastermind? Si Joel Villanueva ang ituro natin. Hindi po ba set up ito? Hindi po ba set up na sabihin, basta Bulacan kay Joel yan? Wala nang ibang kongresista, wala nang ibang senador, wala nang ibang LGU official. Kay Joel yan, kaaway natin yan, i-set up natin. Mga magulang at kapatid, nakakalungkot po, trying hard na i-set up po ang inyong kapatid sa Panginoon. Sino naman to sinasabi mong nag-set up sa'yo? Nakakatawa talaga mga birada mo eh. Sabi mo, obvious na obvious ito. Set up lang ito. Mga kapatid ko sa pananampalataya. Sino ang nagse-set up sa'yo? Sige nga, pangalanan mo nga. Again, ulitin ko, senador ka. Kung alam mong may nagse-set up sa'yo, imbestigahan mo, dalhin mo dyan sa Senado. Isa-isahin natin. Tingnan natin kung nasan yung logic, ha? Nung sinasabi mong setup. Ang pinakamalaking problema dyan, natatamaan, si Escudero at si Romualdez at si Saldico. Sinet up ka ba nila? Sinet up pa ba ni Chis Escudero? Para makaligtas si Chis Escudero? Sinet up ka ba ni Romualdez para makaiwas Romualdez? Sinet up ka ba ni Saldico para makaiwas si Saldico dyan sa problema na yan? Ang labo. Ang labo para i-set up ikaw, para ikaw ang i-set up nila para makaiwas sila. Kasi mas malaki nga ang problema nila eh. Na walang maniniwala na yung i-blame natin kay Romualdez, i-blame natin kay Saldico, i-blame natin kay Chis Escudero, ay i-blame sa'yo. So, imposible.
na sila ang nag-set up sa'yo. Tingnan naman natin yung Malacanang. Halimbawa, sinet up ka naman ni PBBM. Eh bakit naman si PBBM ang unang nag-expose ng mga problema na yan? Sinabi niya, pati mga pangalan ng kontraktor. Sinabi niya, yung mga location na may mga problema. Pinuntahan niya, inisa-isa niya, at number 1 nga dyan, yung mga nakita niya problema, sa Bulacan. Again, isi-set up ka ba ni President Bongbong Marcos para mapunta sa iyo lahat ng blame? Nasaan ang logic doon? Na alam naman natin na pagka nagkaroon ng turuan dyan, nagkaroon ng pagtutuos dyan, ang tatamaan una-una dyan, sila Romualdez at Chis Escudero. So, imposibleng i-set up ka ni PBBM, napakahina naman ulo niya. Dahil walang maniniwala kung ikaw ang palalabasin na pinuno dyan. Kung palalabasin ni PBBM na ikaw ang leader dyan sa anomaly na yan. So, eliminated din yan. Malabong mangyari na Malacanang ang mag-set up sa'yo. Walang maniniwala. Di ba? Kasi nga, nandoon ang number 1 problema, ang mga nagde-decide, ang mga decision maker. Senado, leadership ni Chis Escudero, at sa lower house, si Romualdez. So walang lohika, walang logic na ikaw ay isi-set up ni PBBM or ng Malacanang. Ano pa? Pangatlo, itong sila Bryce Hernandez, itong sila Alcantara at iba pa diyan sa DPWH. Isi-set up ka ba nila? Ulitin ko ha. Kaya ka bang i-set up nila Bryce Hernandez, nila Alcantara, sa isama na natin itong si Yusek Bernardo, isi-set up ka nila para gawin kang pinuno dyan sa anomalya na yan? Gawin kang leader dyan sa anomalya na yan? Sino ang maniniwala? Dahil pag nagputukan nga yan, problema na yan, again, ang maituturo dyan, ang unang-unang malalaking problema mapupunta dyan, ay kaila Romualdez at kay Chis Escudero. So, sino ang nag-set up sa'yo? Ipaliwanag mo nga sa amin. Ipaliwanag mo. Yung mga logic mo, yung mga buladas mo, walang pupuntahan. Pangalawa, kung isineset up ka nila, at dapat galit na galit ka sa kanila, at dapat sindikato, alam mo kung sino sila, at dapat alam mo yung mga sindikato dyan na nagsiset up sa'yo, eh bakit nga kaibigan mo pa itong si Alcantara? Very close pa kayo. So, nasaan doon? Sino sa tingin mo ang magsiset up sa'yo? Wala ka talagang ka-logic-logic diyan sa palusot mo. Puro ka motherhood statement, puro ka lip service. Dapat magpangalan ka para maniwala kami na may nagsiset up sa'yo. Para maniwala kami na alam mo na may sindikato dyan na nasaktan mo. Diba mga kapatid, mga kababayan? Kung iisipin mo maigi, isi-set up mo si Joel Villanueva para sabihin siyang pinuno ng anomalya na to, eh kahit anong gawin mo, ang sisi dito, ang unang tatamaan dito, Senate President at saka Speaker of the House. So sinong tanga, sinong gago ang magsiset up sa'yo para sabihin ikaw ang leader dito? Ang labo mo talaga, Joel Villanueva, yung mga banat mo, walang kalohika-lohika. Walang logic. Walang logic. Katawa-tawa yung mga pambobola mo diyan sa mga miyembro ninyo sa JIL. Kaya yung JIL nga ngayon, ang tawag nila, Joel is lying. Ganun na ngayon ang sabi ng mga netizens. Joel is lying for JIL. Kasi nga, itong mga banat mo na to, obvious na
nagpapapogi ka dyan sa mga miyembro ninyo dahil ang laki ng nakataya dito. Diyan sa mga miyembro ninyo, hinihikayat mo na huwag magkalasan dyan sa simbahan nyo. Kaya yung mga nakikinig ngayon na member ng JIL, mag-decide na kayo. Tingnan nyo kung totoo ang pinagsasasabi nitong si Joel is lying. Isipin nyo yung mga pinagsasabi niya. May sindikato raw, sineset up daw siya, at hindi daw siya involved sa flood control. Yung flood control, yung kalahati tama dun eh. Yung sinasabing ayaw niya ng flood control, kalahati lang yun. Dahil ang hiningi niyang proyekto, multipurpose building. Ang anomalous doon, yung amount na 1.5 billion. Pangalawang exciting na tanong dito, may sindikato raw. Sino yung mga sindikato na yan? At ano ang ginawa mo? Kung may sindikato dyan, at sino ang inaway mong sindikato? Sinasabi mong meron ka tinamaan. Bakit hindi mo inimbestigahan dyan sa Senado? Senador ka. Majority floor leader ka na pinagmamalaki mo pa. Pangatlo, yung sinasabi mo, sineset up ka. Sino ka para set up? Hindi ka naman Senate President. Hindi ka naman Speaker of the House. Para i-set up ka ng mga mahihina ang utak na hindi naman talaga ikaw sisisihin dyan na umpisa. Sa umpisa pa lang na investigasyon. Sa umpisa pa lang na investigasyon, ang tatamaan ka dyan is Speaker of the House at Senate President. So yung palusot mo na sineset up ka para ikaw ang magmukhang leader, magmukhang pinuno ng anomalya na yan, hindi yun. Ikaw ang naglilihis ng kwento, tinitwist mo yung kwento para lang magmukhang hindi ka kasali dyan. Para magmukhang truthful ang mga sinasabi mo. Kaya ang mga half-truth at saka twisting the story, yun ang pinaggagawa mo. Again, nakakatawa ka para sabihin mong sineset up ka. Nino nila Alcantara? Kaibigan mo nga si Alcantara eh. At saka, senador ka. Isi-set up ka ng mga empleyado ng DPWH? Come on. Malabo yung sinasabi mong hindi ka involved sa anomalya. Hindi ka involved sa flood control project. Yes. Pero anomalous yung hinihingi mong 1.5 billion para sa multipurpose building. At hindi mo rin maipapaliwanag sino yung sindikato sinasabi mo. At pangatlo, sino yung nagsiset up sa'yo. Puro mga walang logic. Ay nako, Joel is lying. Draman-drama ka pa naman dyan sa JIL. Ginagamit mo pa ang pangalan ng Panginoon. Pare-pareho kayo ng mga barkada mo dyan sa Senado. Mahilig gumamit ng Biblia. Linisin nyo muna ang mga kaluluwa nyo bago kayo mag-mention ng mga verses sa Biblia, mga tinamaan kayo. Yung isa dyan, na kaibigan mo, pinagtatanggol ka. Yung ambassador ni Jesus Christ, isa pa yan. Hindi rin naman siya malinis. Hanggang dito na lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At mag-comment po tayo para tingin po natin sa mga politikong ito, mga bulero, mga sinungaling, na hindi tayo naniniwala sa mga pinagsasasabi nila. At tayo ay hindi titigil hanggat hindi tumitino itong ating gobyerno. Nakamasid tayo sa kanila. Maubos na sana itong mga senador na mga magnanakaw, mga sinungaling. Mapalitan na tayo ng totoong honest to goodness, patriot at mga walang anumalyang iniisip. Maubos na sana itong mga magnanakaw na senador, mga congressmen. Mapalitan na ng matitinong tao. Again, thank you so much mga kapatid, mga kababayan. At mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayong muli.